Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday! O, tama na yan. O, eto na. Wow, ang dami. Thank you po. Pasko. Isa ang Pasko sa pinakahihintay ko taon-taon noong bata pa ako. Tanda ko pa dati, September pa lang noon pero ramdam na ramdam ko na agad ang Kapaskuhan. At narito lang naman ang ilang sa nagpapasabik sa akin noong bata pa ako. Tuwing malapit na ang Pasko noon, pinagdadala kami ng teacher namin ng parol sa school. Class, magdadala ang bawat isa sa inyo ng parol sa susunod na Lunes. Green at red lang ang tinatanggap kong kulay, ha? Uulitin ko. Berde at pula lang ang tinatanggap kong kulay, ha? Ang magdadala ng kulay dilaw ay hindi ko tatanggapin. Okay, ma'am. Okay, goodbye class at see you sa Monday. Pag-uwi ko sa bahay, nagsasabi na agad ako kay nanay ko na bumili siya ng parol kapag pupunta siya sa bayan. Nay, bibili daw po ng parol, sabi ni ma'am. Kulay green at pula lang daw po yung kulay. Sige, bibili ako kapag pumunta ako sa bayan bukas. Sige po, Nay. Pero nang nakabili na si nanay, maling parol yung nabili niya noon. Oh, eto na yung parol mo. Nanay, hindi yata ganyang parol pinapabili sa amin ni ma'am. Ano ba dapat? Yung star yata yun, Nay. Naku, paano yan? Hindi mo naman kasi sinabing ganun pala, di sana ganun yung binili ko, di ba? Sabi mo kasi kahit anong kulay, basta green at pula eh. Mahal pa naman ang bili ko dito. Yan ang muna ipasa mo sa Lunes. Nang dumating yung Lunes nun, syempre, kabado akong pumasok sa school nun. Kasi sa lahat ng mga kaklase ko, ako lang yung naiibang parol lang dala nun. Ma'am, eto na po yung sa akin. Ay naku, bakit ganyan? Kasi po, ganyan yung nabili ni nanay eh. Naku, hindi ganyan yung pinapabili ko sa inyo. Mali yung binili mo. Tinanggap pa din naman ni ma'am yung dala kong parol nun, kaso hindi niya nga lang din-display sa kisame ng classroom namin, kundi doon lamang sa gilid ng blackboard. May time din pala noon na pinagawa kami ng sarili naming parol na gawa sa recycled materials. Maging creative kayo sa paggawa, class, ha? Wag na wag kayong gagamit ng materials na binibili, kasi recycled materials lang ang pwede. Yung mga nahanap niya sa paligid. Ano ba yun? Papahirapan pa kami ni ma'am. Pwede namang bumili na lang. May sinasabi ka, Jed? Wala po. Ang sabi ko po, di nyo naman po kailangan ng parol. Kasi ako naman po nagbibigay ng liwanag at kulay sa classroom natin. Ah, ganun. Sige, class. Talian nyo ang leeg ni Jed para masabit na natin siya sa kisame. Parol ka, di ba? Lo. Na naglalakad ako pa uwi sa bahay noon habang nag-iisip kung anong klase ng parol ang gagawin ko, bigla ako may naisip noon. Kaya naman na makauwi ako sa bahay noon, sinabi ko agad kay tatay na kumuha siya ng mga kailangan ko. Tay, gagawa ako ng parol. Kailangan ko ng niyog. Niyog? Opo, huwag na kayo magtanong. Basta kumuha kayo ng niyog. Okay, kompleto na yung materyales ko na gagawin kong parol. Sinimulan ko na nga gawin yon at natapos ko naman siya bago ako abutin ng gabi. Sa wakas, natapos na din kita. Jed, halika na! Maghahapunan na tayo! Papunta na po! Pagpasok namin sa school nun, dala-dala na namin yung mga parol na gawa namin. Yung iba gawa sa plastic bottles at yung iba naman gawa sa straw. Sa pagkakatanda ko, ako lang yung gumamit ng niyog nun, kaya naman sa originality pa lang, panalo na ako. Tuwang-tuwa sa amin yung teacher namin nun. Wow, ang gaganda naman ng mga gawa nyo. Ma'am, eto po yung sakin. Ikaw ba talaga gumawa niyan? Opo. We! Lo, si ma'am ayaw maniwala. Ako nga po, kahit tanungin niyo pa si tatay at nanay ko. Very good ka dito, ah. Ako gumawa niyan. Dati, wala pang December, talamak na agad yung nangangaroling noon sa amin. Kaya naman hindi kami nagpapahuli ng mga pinsan ko noon. Maghahanap na kami ng mga materyales noon sa daan-daan na gagamitin namin sa pangangaroling.
Tapos sabay-sabay kaming gagawa ng music instrument nun. Oh, kompleto na tong gagamitin natin. Tara na, magsimula na tayong mangaroling. Sige, tara! Maglilibot na kami nun sa buong barangay namin at iisa-isahin na namin ang bawat bahay nun. Sa may bahay ng aming bati, Merry Christmas na wawalhati. Aba, may sarili yata kayong lyrics ah. O eto na, pang-10 na kayong kumanta dito, naku. Ubus na yung barya ko. Salamat po. Thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Patawad! Oh, patawa daw. Doon naman tayo sa kabila. Kuripot naman nun. Dito naman tayo. Okay, ready na ha? Ready, set, go! We wish... Kami na una dito. Ano naman? Kami lang pwede kumanta dito. Ay, kayo ba may-ari ng bahay na to? Sige, sa'yo na lang kami mga ngaroling. Basta. Umalis kayo dito. Nauna kami dito eh. Sige na, doon na lang tayo sa kabila. Yabang naman nun. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday! Tama na yan. Eto na. Wow, ang dami. Thank you po. Takbo! Huh? Lo, na paano yun? Hinabol pa man ng aso. Buti nga. Hatiin na pala natin itong nakolekta natin. Magkano na ba lahat? 40 pesos lahat. 4 tayo, so 10 tayo. Pagkatapos naming mangaroling nun, paghahati-hatian na namin yung mga nakolekta namin tapos uuwi na kami sa bahay namin. Bye-bye! Bukas ulit ah! Sige, Jed! Noong bata pa ako, hindi kami gaano naglalagay ng Christmas decoration nun kasi wala naman kaming pambili kaya naman hanggang tingin lang talaga kami nun sa kapitbahay namin. Buti pa sila, Nay. May pailaw sa bahay. May ilaw din naman tayo ah. Wow! Di naman yun yung tinutukoy ko, Nay. Ang ibig ko pong sabihin, buti pa sila may Christmas light. Kaya naman isang araw, may naisip akong gawin nun. Bumili ako ng maraming colored paper nun sa tindahan. Tapos, ginawa ko siyang DIY Christmas tree. Wow! Tuwang-tuwa nga sa akin si nanay nun kasi ang dami ko daw alam. O diba, Nay, Tay? Christmas light lang meron sila pero tayo, may Christmas tree pa. Isa din talaga ang Noche Buena sa pinakahihintay ko noon tuwing Pasko. Kapag namimili kasi si nanay nun sa palengke, sumasama ako. Sobrang daming ang paninda nun eh. May prutas, kakanin, at iba-iba pang Noche Buena nun. Nanay, bili ka ng queso de bola ha. Naku, sa sunod na Pasko na lang. Ano ba yun? Ganyan din yung sabi niyo sa akin ng 1 taon eh. Isa sa pangarap ko dati nun, makabili ng queso de bola kasi feeling ko talaga sobrang sarap nun. Pero dahil hindi naman kaya ng budget ni nanay, tamang tinapay, palaman, kakanin, at konting prutas lang yung nabibili namin nun. Pero kahit ko konti lang yung handa namin nun, kontento at masaya na kami nun. Ayun, 12:00 na. Noche Buena na! Nay! Toy! Ay, tulog na pala sila. Hay, tinatamad na akong kumain. Tutulog na lang din ako. Wala naman akong kasabay. Oh, bakit malungkot ka? Kapasko-Pasko parang Biyernes Santo yung mukha mo. Nay, Tay, akala ko po tulog na kayong dalawa eh. O tara na, kumain na tayo ng handa dyan sa lamesa. Oh, ano bang gusto niyong palaman? Wala na bang ibang pagpipilian ay kundi peanut butter lang? Ay wala ba?
Oh, Jed, mag-aalauna na. Ba't hindi ka pa natutulog? Ano bang tinitingnan mo dyan? Tinitingnan ko lang po yung Christmas light sa labas, Nay. Pasensya ka na, Jed, ha? Wala kaming regalo ni tatay mo sa'yo. Okay lang po yun. Matagal ko naman na pong natanggap yung regalo ko eh. Ha? Ano yun? Kayo po ni tatay. Kayo po yung regalo ko. Hindi man kami nagkaroon ng magarbong dekorasyon at madaming handa ng tuwing Pasko, masayang-masaya naman kami nun kasi nasa-celebrate pa rin namin ang Pasko ng kasama ang isa't isa. Buti pa sila. Kompleto. Samantalang ako, mag-isa na naman ngayong Pasko. Para sa akin, hindi importante kung gaano kaganda ang bahay nyo o kung gaano kadami ang handa nyo tuwing Pasko. Ang mahalaga, kumpleto ang pamilya nyo para i-celebrate ito. Kasi para sa akin, ang Pasko ay panahon upang magmahalan at magbigayan ng mga tao. Kasi ito naman talaga ang totoong diwa ng Pasko eh. Kayo ba? Ano nararamdaman niyo tuwing sasapit ng Pasko? Sana masaya din kayo katulad ko. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, don't forget to like, share, and subscribe. Merry Christmas sa inyong lahat!